Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad? Samahan niyo po akong muli, ang inyong lingkod, sa isang paglalakbay na magpapatunay na kung minsan, ang pinakamalalim na sugat ay nagmumula sa taong inaasahan nating magiging ating lunas. Sabi nila, ang kasal daw ang pinakamasayang araw sa buhay ng isang babae. Pero paano kung ang mismong araw na yon ang magiging simula ng pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liag. Nakatayo si Liag sa harap ng isang malaki at antigong salamin. Ang imaheng nakikita niya ay tila hindi kanya. Nakasuot siya ng isang mamahaling traje de boda na may mga perlas at diamanteng kumikinang sa bawat galaw. Ang belo na nakatakip sa kanyang muka ay parang isang manipis na ulap, nagkukubli sa kawalan ng emosyon sa kanyang mga mata. Ito na dapat ang araw, ang simula ng bago niyang buhay. Pero bakit pakiramdam niya ay isa itong magandang kulungan? Hinaplos niya ang kanyang tiyan sa ilalim ng makapal na tela ng bestida. Isang lihim na siya lang ang nakakaalam. Isang lihim na nagbibigay sa kanya ng kaunting lakas para harapin ang lahat. Magiging maayos din ang lahat. Bulong niya sa sarili. Sinusubukang kumbinsihin ang puso niyang nanlalamig. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang lalaking pakakasalan niya. Si Dumakulem Valeriano, matangkad, makisig, at may mga matang kasing lamig ng yelo. Hindi man lang siyang ngumiti. Sa halip, lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa hangin sa loob ng kwarto. Huwag na huwag mong iisipin na ang araw na ito ay para sa'yo. Malamig na bulong ni Dumakulem, sapat lang na marinig nilang dalawa. Ang mga salita ay parang punyal na tumusok sa kanyang dibdib. Ginagawa ko lang ito para kay Lola. Isa ka lang kasunduan, isang responsibilidad. Pagkatapos nito, huwag kang umasang ituturing kitang asawa. Hindi nakakibo si Liag. Anong isasagot niya? Lahat ng sinabi nito ay totoo. Isa lang siyang ampon na pinalaki ng lola ni Dumakulem at ang kasal na ito ay isang utos, hindi isang pag-ibig. Tumalikod na si Dumakulem at naglakad palabas. Iniwan si Liag na nanginginig. Pinilit niyang pigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi ngayon. Hindi niya ipapakita sa kanila na mahinan siya. Nagsimula nang tumugtog ang organ sa simbahan. Hudyat na kailangan na niyang maglakad patungo sa altar. Sa bawat hakbang niya sa pasilyo, nararamdaman niya ang daan-daang matang nakatitig sa kanya. May mga humahanga, may mga naiinggit at marahil may iilang na awa. Ngunit ang mga mata lang ni Dumakulem ang hinahanap niya. Nakita niya itong nakatayo sa dulo ng altar, ngunit hindi sa kanya nakatingin. Nakatuon ang mga mata nito sa malaking pinto sa likuran ng simbahan, tila may hinihintay na iba. Nang makarating siya sa tabi nito, hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Ang pari ay nagsimula ng magsalita, ngunit ang mga salita ay tila walang kahulugan. Bigla, tumayo ng tuwid si Dumakulem. Tumingin ito sa mga bisita, sa kanyang lola at sa wakas kay Liag. Ngunit ang tingin na yon ay puno ng pagkamuhi. Itigil niyo to, mariing sabi ni Dumakulem. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Natigilan ang lahat, ang pari, ang mga bisita, ang buong mundo ni Liag. Hindi ako magpapakasal sa kanya, dagdag ni Dumakulem, sabay turo kay Liag na parang isang bagay na walang halaga. May babaeng naghihintay sa akin. Isang babaeng mas kailangan ako ngayon. Si Silakbo. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa simbahan. Nakita ni Liag ang pagkagulat at galit sa mukha ni Lola Gunita. Dumakulem, anong ibig sabihin nito? Tanong ng matanda. Pero hindi na nakinig si Dumakulem. Naglakad ito papalayo sa altar, papalayo kay Liag. Mabilis ang kanyang mga hakbang. Diretso patungo sa pinto ng simbahan. Walang lingon-likod. Iniwan niya si Liag na nakatayo doon, mag-isa, sa harap ng daan-daang tao. Suot ang bestidang simbolo
ng isang pangakong sinira bago pa man mabuo. Bumagsak ang mundo ni Liag. Ang mga kamera ay kumislap. Ang mga bulungan ay naging hiyawan. Naramdaman niyang nanlalabo ang kanyang paningin. Maya-maya, naramdaman niya ang isang mahigpit na hawak sa kanyang braso. Si Lola Gunita. Ang mukha ng matanda ay walang emosyon, matigas na parang bato. Tumayo ka ng tuwid. Utos nito sa mahinang boses na puno ng awtoridad. Huwag kang iiyak. Huwag kang magpapakita ng kahinaan. Ang pangalan ng pamilya, Valeriano, ang nakataya rito. Aayusin natin to. Manahimik ka lang. Hindi iyon isang salita ng pag-alo. Isa iyong utos. Dinala siya ng mga katulong pabalik sa silid kung saan siya nagbihis kanina. Nang maisara ang pinto, doon na siya tuluyang bumagsak. Napaluhod siya sa sahig. Ang mamahaling bestida ay nagkalat sa paligid niya na parang mga puting alon ng pighati. Hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang kahihiyan, ang sakit, ang pag-iisa. Sobrang bigat. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, bigla niyang naramdaman ang isang kakaibang pagkirot sa kanyang sinapupunan. Napahinto siya. Dahan-dahan, itinaas niya ang nanginginig na kamay at ipinatong ito sa kanyang tiyan. Sa ilalim ng lahat ng sakit at kahihiyan, may isang paalala. Hindi siya nag-iisa. May 2 buhay sa loob niya. 2 rason para maging matatag. Lumipas ang mga linggo na parang mga aninong nagdaraan sa loob ng Hacienda de Valeriano. Para kay Liag, ang bawat araw ay isang pag-uulit ng nakaraang araw. Isang nakabibinging katahimikan na binabasag lang ng tunog ng kanyang mga yabag sa malawak at walang buhay na pasilyo. Ang hacienda ay isang paraiso sa paningin. Napapalibutan ng luntiang taniman at bulaklak. Ngunit para sa kanya, isa itong kulungang gawa sa ginto. Simula noong araw ng kasal, hindi na siya gaanong kinakausap ni Lola Gunita. Ang mga utos ay ipinapadaan na lang sa mga katulong. Ang mga pagkain ay inihahatid sa kanyang silid. Pakiramdam niya ay isa siyang multo sa sarili niyang bahay. Isang paalala ng isang kahihiyang pilit na itinatago ng pamilya. Pero may isang bagay na nagbago sa kanya. Ang mga pagkahilo sa umaga ay naging mas madalas. Ang isang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan ay hindi na maikakaila. Gamit ang kaunting perang naipon niya. Palihim siyang lumabas ng hacienda isang hapon. Nagpahatid sa isang maliit na klinika sa bayan. Ayaw niyang may makaalam, lalo na ang mga Valeriano. "Congratulations, Mrs. Valeriano," nakangiting sabi ng matandang doktora habang iginagalaw ang isang malamig na instrumento sa kanyang tiyan. "Malusog ang baby mo." Napalunok si Liag, pinipigilan ng luha. Mrs. Valeriano, isang pangalang daladala niya na walang kaakibat na pagmamahal. Teka, bahagyang kumunot ang noo ng doktora habang nakatitig sa monitor. "Sandali lang." Kinabahan si Liag. "Bakit po, doktora? May problema po ba?" Ngumiti ng malapad ang doktora at itinuro ang screen. "Walang problema. Sa katunayan, doble ang biyaya." Ipinakita nito ang 2 maliliit na kumikislap na tuldok sa madilim na screen. 2 sila, kambal ang dinadala mo. Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Liag. Hindi lang isa, 2. 2 maliliit na tibok ng puso ang naririnig niya mula sa makina. Napahawak siya sa kanyang bibig at doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi luha ng lungkot, kundi ng isang emosyong hindi niya maipaliwanag. Isang pinaghalong takot, gulat, at isang napakalaking pagmamahal. Pag-uwi sa hacienda, dala-dala niya ang sobre na naglalaman ng resulta ng ultrasound. Ito na ang kanyang pinakamahalagang kayamanan, ang kanyang lihim. Kinagabihan, ipinatawag siya ni Lola Gunita sa opisina nito. Gaya ng dati, malamig ang pakikitungo ng matanda.
Nakarating sa akin na umalis ka ng hasyenda kaninang hapon, sabi nito, nang hindi man lang inaalis ang tingin sa mga papeles sa kanyang lamesa. Saan ka nagpunta? Nagpahangin lang po, Lola. Mahinang sagot ni Liag. Huwag ka nang magsinungaling, Liag. Sa wakas ay tumingin ito sa kanya at ang mga mata nito ay kasing talim ng kutsilyo. Sa susunod na aalis ka, magpaalam ka. Hindi magandang tingnan na ang isang Valeriano ay kung saan-saan na lang nagpupunta na parang walang direksyon. Ingatan mo ang pangalan ng pamilyang ito. Iyon lang, walang tanong kung kumusta na siya. Walang pakialam sa nararamdaman niya. Tanging ang reputasyon lang ng pamilya ang mahalaga. Sa sandaling iyon, nagdesisyon si Liag. Hindi sasabihin sa kanila ang tungkol sa mga anak niya. Ang mga batang ito ay sa kanya lang. Poprotektahan niya sila mula sa malamig at mapagkalkulang mundo ng mga Valeriano. Sa kanyang silid, binuklat niya ang sobre at tinitigan ang larawan ng 2 tuldok, ang kanyang mga anak, ang kanyang pag-asa. Dito nagsimula ang kanyang plano. Gabi-gabi, habang tulog ang lahat, binibilang niya ang kaunting pera na naitatabi niya. Tinitingnan niya ang mapa sa internet gamit ang luma niyang telepono. Naghahanap ng isang lugar na malayo. Isang lugar kung saan maaari silang magsimulang muli. Kinuha niya ang nag-iisang larawan ng kanyang mga yumaong magulang mula sa ilalim ng kanyang unan. Itay, inay. Bulong niya habang hinahaplos ang kupas na litrato. Hindi ko po hahayaang maranasan ng mga anak ko ang pinagdaanan ko. Hindi sila magiging ulila. Hindi sila magmamakaawa para sa pagmamahal. Pangako po. Isang gabi, habang mahimbing na siyang natutulog, biglang tumunog ang telepono sa tabi ng kanyang kama. Isang international number. Nag-alinlangan siyang sagutin ito, ngunit sa huli ay pinindot din niya ang berdeng button. Hello? Kinakabahang sabi niya. Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Mula sa kabilang linya, isang boses na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Boses ni Dumakulem. Liag, sabi nito. Walang emosyon na parang kausap lang ang isang estranghero. Tumawag lang ako para ipaalam sa'yo. Wala na si Silakbo. Pumanaw na siya kanina. Natigilan si Liag. Kahit gaano pa niya kinamuhian ang sitwasyon, nakaramdam siya ng kaunting habag. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Dumakulem ang nagpaguho sa kanyang mundo. Uuwi na ako sa 1 linggo. Ihanda mo ang sarili mo. Aayusin na natin ang papeles para mapawalang bisa ang kasal natin. Pagkatapos noon, ibinaba na nito ang telepono. Walang tanong kung kumusta siya. Walang pasensya. Isang malamig na anunsyo lamang. Nabitawan ni Liag ang telepono. Tila nawalan ng hangin sa kanyang baga. Uuwi na siya. 1 linggo. Ang planong pagtakas na dahan-dahan niyang binubuo ay kailangan na niyang madaliin. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang tiyan. Huwag kayong mag-alala, mga anak. Nanginginig na bulong niya. Aalis tayo dito. Bago pa siya bumalik. Ang hangin sa labas ng eroplano ay kasing bigat ng nararamdaman ni Dumakulem. Pagkatapos ng mahabang biyahe mula Amerika, ang init ng Pilipinas na sumalubong sa kanya ay tila nakadaragdag sa bigat ng kanyang dibdib. Dala niya ang abo ni Silakbo sa isang maliit na urna at ang alaala ng mga huling araw nito ay parang mga tinik na nakabara sa kanyang lalamunan. Pagod siya, pagod sa pagluluksa, pagod sa sitwasyon, at ngayong nakabalik na siya, isa na lang ang gusto niyang gawin. Tapusin ang isang pagkakamaling hindi niya dapat sinimulan. Ang kasal. Habang naglalakbay ang sasakyan, papasok sa malawak na lupain ng Hacienda de Valeriano, inihanda na niya ang sarili. Inaasahan niyang dadatnan ng isang babaeng umiiyak, isang babaeng magmamakaawa, o di kaya'y isang babaeng sasalubong sa kanya ng galit at sumbat. Inihanda niya ang sarili para sa isang drama. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay katahimikan. Bumaba siya ng sasakyan at pumasok sa malaking mansyon. Walang Liag na naghihintay. Tanging ang mga katulong na yumuko sa kanya bilang paggalang.
Nasaan si Liyag? Tanong niya sa isang kasambahay. Nasa hardin po, senyorito. Sagot nito. Naglakad si Dumakulem patungo sa hardin sa likod ng mansyon. Ang kanyang mga sapatos ay lumilikha ng malamig na tunog sa marmol na sahig. Inaasahan niyang makikita itong nakaupo doon. Malungkot. Nag-iisa. Pero muli, nagkamali siya. Nakita niya si Liyag na nakaupo sa isang puting silya sa ilalim ng lilim ng isang puno ng mangga. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida at ang buhok nito ay malayang nililipad ng hangin. Ngunit ang nakapagpatigil sa kanya ay ang ginagawa nito. Hindi ito umiiyak. Hindi ito nakatulala. May hawak itong libro at seryoso itong nagbabasa na para bang wala itong ibang iniintindi sa mundo. Nagbago siya. May kakaiba sa kanya. Ang babaeng iniwan niya sa altar ay parang isang basang sisiw. Takot at walang laban. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay may isang aura ng kapayapaan at katatagan. Tila hindi man lang siya nito napansin. Tumikhim si Dumakulem para makuha ang atensyon nito. Dahan-dahang ibinaba ni Liyag ang libro at tumingin sa kanya. Walang gulat sa mga mata nito. Walang galit. Walang lungkot. Tila ba inaasahan na nito ang kanyang pagdating. Nakabalik ka na pala, sabi nito sa isang boses na kalmado at pantay. Kadarating ko lang, sagot ni Dumakulem, medyo naiilang sa hindi niya inaasahang reaksyon. Nakikiramay ako, dagdag niya, kahit na ang mga salita ay parang pilit. Tumangulang si Liyag. Alam ko kung bakit ka na parito, Dumakulem. Huwag ka nang mag-alala. Kumunot ang noo ni Dumakulem. Anong ibig mong sabihin? Ang annulment. Diretsong sabi ni Liyag. Payag ako. Walang problema. Kailan mo gustong simulan? Natigilan si Dumakulem. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang dali. Sobrang dali. Bakit hindi ito lumalaban? Bakit parang baliwala lang sa kanya ang lahat? Isang parte sa kanya ang nakahinga ng maluwag, ngunit isang parte rin ang nakaramdam ng inis, pagkadismaya. Hindi niya matiyak. Mabuti kung ganon, sabi na lang niya. Mas mabilis, mas maganda. Tumayo si Liyag. Sa pagtayo nito, napansin niya ang bahagyang pagbabago sa pangangatawan nito. Medyo lumuwag ang bestida nito, ngunit may isang kakaibang liwanag sa kanyang mukha. Mas gumanda ito sa paraang hindi niya maipaliwanag. Kung wala ka nang sasabihin, babalik na ako sa loob, paalam nito at nagsimulang maglakad. Habang pinagmamasdan niya itong papalayo, may narinig siyang mahinang pagring. Nakita niyang kinuha ni Liyag ang isang lumang telepono mula sa bulsa ng bestida at sinagot ito. Napatigil ito sa paglalakad. Oo, nakapagdesisyon na ako, narinig niyang sabi ni Liyag sa kausap nito. Ang boses nito ay puno ng determinasyon. Ito ang tama, para sa akin, para sa aming kinabukasan. Kaninong kinabukasan? Sinong kami? Sino ang kausap niya? Biglang pumasok sa isip ni Dumakulem ang 1,000 tanong. Ang babaeng ito, na inakala niyang isang bukas na libro, ay biglang naging isang misteryo. Sa sumunod na mga araw, sinubukan niyang iwasan ito. Pero hindi niya maiwasan na mapansin ang mga ginagawa nito. Palagi itong may dalang libro. Madalas itong naglalakad sa hardin. At paminsan-minsan, naririnig niya itong may kausap sa telepono. Palaging may parehong tono ng pag-asa at determinasyon. Isang gabi, hindi na niya natiis. Inimprenta niya ang mga paunang dokumento para sa annulment. Kailangan na niyang tapusin ito. Kailangan na niyang putulin ang anumang ugnayan sa babaeng ito na ginugulo ang kanyang isipan. Kinatok niya ang pinto ng silid nito. Pagbukas nito, nakita niya itong nakasuot ng pantulog. Tila nagulat ito ng bahagya. Ito na ang mga papeles, sabi ni Dumakulem. Iniabot ang folder. Kailangan mo lang pirmahan. Kinuha ni Liyag ang folder at tiningnan ito. Hindi niya binuksan.
Tumingin lang ito sa kanya, ang mga mata nito ay seryoso at malalim. Akala niya ay pipirmahan na nito agad, pero ibinalik nito ang folder sa kanya. Pipirmahan ko, sabi ni Liag. Ang boses ay kalmado, ngunit matatag. Pero may isang kondisyon. Isang kondisyon. Ang dalawang salitang iyon ay umalingaw sa isipan ni Dumakulem, paulit-ulit, na parang sirang plaka. Anong karapatan niyang magbigay ng kondisyon? Siya, na dapat ay nagpapasalamat pa dahil papalayain na niya. At ano naman yon? Tanong niya, hindi maitago ang bahagyang inis sa kanyang boses. Inaasahan niyang hihingi ito ng pera, ng ari-arian, isang bagay na materyal. Ngunit muli, ginulat siya ni Liag. Bigyan mo ako ng 1 linggo, mahinahon nitong sabi. 1 linggo na walang tanong, walang pangungulit. Pagkatapos ng 7 araw, pipirmahan ko ang lahat ng papeles na ibibigay mo. Natigilan si Dumakulem. 1 linggo? Para saan? Anong gagawin niya sa loob ng 7 araw? Ang kanyang unang reaksyon ay tumanggi. Gusto na niyang matapos ito. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata nito, isang determinasyong hindi niya kailanman nakita noon, ay napilitan siyang pumayag. Sige, manian niya. 1 linggo. At doon nagsimula ang mga gabing walang tulog ni Dumakulem. Ang kasunduan na yon, sa halip na magbigay ng kapayapaan, ay lalo lang nagpausisa sa kanya. Ang bawat kilos ni Liag ay naging isang palaisipan na pilit niyang binubuo. Ang pagwawalang bahala nito sa kanya ay parang isang hamon, isang pader na hindi niya magawang sirain. Isang umaga, hindi siya makatulog. Madaling araw pa lang ay bumangon na siya at nagtimpla ng kape. Tumayo siya sa veranda na nakatanaw sa malawak na hardin. At doon, sa di kalayuan, nakita niya si Liag. Nakayuko ito malapit sa mga halaman ng rosas. Ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan, habang ang isa ay nakasapo sa kanyang bibig. Malinaw na nasusuka ito. Lalapitan na sana niya ito, marahil dala ng isang biglaang pag-aalala, nang bigla itong tumayo ng tuwid. Lumingon ito sa paligid na tila may hinahanap. Nang magtama ang kanilang mga mata, kitang-kita niya ang pagkagulat nito. Mabilis nitong inayos ang sarili. Okay ka lang? Tanong niya nang makalapit ito. Oo naman. Mabilis nitong sagot. Umiiwas ng tingin. Medyo, hindi lang maganda ang gising ko. Pagkatapos ay nagmamadali na itong pumasok sa loob, iniwan siyang nag-iisip. Nagsimula siyang maging isang anino, palihim na inoobserbahan ang bawat galaw nito. Isang hapon, habang naglilinis ang isang katulong, naiwang bukas ang pinto ng silid ni Liag. Dala ng kuryosidad, pumasok si Dumakulem. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang loob ng kwarto nito. At ang nakita niya ay lalong nagpadagdag sa kanyang pagkalito. Ang silid ay malinis, maayos, ngunit walang buhay, walang personal na gamit, walang mga litrato, walang palamuti. Tila isang silid sa isang hotel na anumang oras ay maaaring iwanan. Tanging isang bagay ang naiiba, isang luma at kupas na libro na nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Kinuha niya ito, isa yung libro ng mga lumang tula. Sa pagitan ng mga pahina, may nakasuksok na isang tuyong bulaklak ng sampagita. Sino ka ba talaga? Liag? Tanong niya sa sarili. Ang babaeng ito ay hindi ang simpleng ampon na inakala niya. May sarili itong mundo, isang mundong hindi niya kailanman sinubukang pasukin. Ang gabi na pinakatumimo sa kanyang isipan ay nangyari ilang araw bago matapos ang taning na 1 linggo. Muli, hindi siya makatulog. Tumayo siya sa bintana ng kanyang silid, nakatanaw sa hardin na naliligo sa liwanag ng buwan. At doon, nakita niya ulit ito. Naglalakad si Liag mag-isa sa damuhan, nakayapak. Ang puting pantulog nito ay tinatangay ng marahang hangin. Nakatingala ito sa buwan,
At sa sandaling iyon, sa ilalim ng mapusyaw na liwanag, nakita ni Dumakulem ang isang kagandahang hindi niya napansin noon. Isang kagandahan na may kasamang kalungkutan. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang kasunduan o isang problema. Nakita niya ang isang babae. Isang babaeng nag-iisa, isang babaeng sinaktan niya ng lubos. At sa sandaling iyon, isang damdamin ang biglang umusbong sa kanyang puso. Pagsisisi, isang pagsisising malamig at matalim. Hindi na niya napigilan ang sarili. Bumaba siya at pinuntahan ito sa hardin. Narinig nito ang kanyang mga yabag at lumingon. Sa pagkakataong ito, hindi ito umiwas ng tingin. Hinintay nito siyang makalapit. Gabi na. Bakit gising ka pa? Tanong niya. Ang boses ay mas malumanay kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi rin ako makatulog, sagot nito. Maraming iniisip. Tumayo sila roon ng ilang sandali na babalot ng katahimikan ng gabi tungkol kay Silakbo. Panimula ni Dumakulem, hindi sigurado kung paano ipagpapatuloy. Gusto kong malaman mo na hindi mo kailangang magpaliwanag, Dumakulem. Putol nito sa kanya. Naiintindihan ko. Ang pag-unawa sa boses nito ang lalong nagpahirap sa kanya. Mas madali sanang tanggapin kung galit ito, kung sumisigaw ito. Ngunit ang kalmadong pagtanggap nito ay parang isang salamin na ipinapakita kung gaano siya naging kasama. Liag, ako. Sinubukan niyang humingi ng tawad, ngunit ang mga salita ay hindi lumabas. Ngumiti lang ito ng bahagya, isang nangiting malungkot. Magpahinga ka na. Bukas ang huling araw. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad pabalik sa mansyon. Pinanood niya lang itong papalayo. Pakiramdam niya ay lalo itong lumalayo sa kanya sa bawat hakbang. Kinabukasan, araw ng Biyernes, ang 7 araw. Nagising si Dumakulem na may kakaibang bigat sa dibdib. Buong araw niyang hinintay si Liag. Nakausapin siya. Naibigay ang pirma nito para matapos na ang lahat. Ngunit hindi ito nagpakita. Hindi ito bumaba para mag-agahan o mananghalian. Kinagabihan, hindi na siya nakatiis. Kinuha niya ang mga papeles at muling kumatok sa silid nito. Walang sumasagot. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Hindi ito nakalak. Pagpasok niya, ang silid ay mas malinis at mas walang laman kaysa dati. Ang kama ay maayos na naayos. Wala na ang libro sa tabi nito at wala na si Liag. Nilibot niya ang kanyang paningin at napansin ang isang puting sobre na nakapatong sa ibabaw ng unan. Kinakabahan niya itong kinuha at binuksan. Sa loob, naroon ang mga papeles ng annulment. Bawat pahina ay may malinis na pirma. Liag Monteverde. Sa ilalim ng mga papeles, may isang maliit na piraso ng papel, isang maikling sulat. Dumakulem, tinupad ko ang aking pangako. Malaya ka na, Liag. Nabitawan niya ang sulat. Tumingin siya sa paligid. Ang mga aparador ay bukas at walang laman. Wala na ang mga damit nito. Wala nang kahit anong bakas na minsan ay may tumira doon. Tumakbo siya palabas ng silid. Manang Elsa! Tawag niya sa pinakamatandang kasambahay. Nasaan si Liag? Lumapit ang matanda. May bakas ng lungkot sa mga mata. Umalis po siya kaninang umaga pa, senyorito. Nagpaalam na po siya. Sabi niya huwag na raw po siyang hanapin. Napahawak si Dumakulem sa kanyang ulo. Umalis na siya. Ganun na lang. Walang paalam sa kanya. Walang salita. Tanging isang pirma at isang maikling sulat. Sa sandaling iyon, sa pagkawala ni Liag, isang katotohanan ang sumampal sa kanya ng malakas. Ang kalayaang matagal na niyang hinahangad ay nakuha na niya. Pero bakit pakiramdam niya? Siya ang naiwang nakakulong. Ang bus na sinakyan ni Liag ay huminto sa isang maliit na terminal sa isang bayang hindi niya kailanman nakita o narinig. Bumaba siya. Dala ang isang maliit na bag na naglalaman ng lahat ng natitira sa kanyang dating buhay.
Sumalubong sa kanya ang amoy ng alat mula sa dagat at ang tunog ng mga alon na humahampas sa di kalayuan. Dito, sa baybaying ito, walang nakakakilala sa pangalang Monteverde o Valeriano. Dito, maaari siyang maging kahit sino. Dito, maaari siyang magsimula muli. Ang kanyang tiyan, na ngayon ay malinaw ng umuumbok sa ilalim ng kanyang maluwag na damit, ang tanging paalala ng nakaraang pilit niyang tinatalikuran. Hinaplos niya ito ng may pag-iingat. Tayo na, mga anak, bulong niya. Hahanap tayo ng ating lugar. Naglakad siya sa mga simpleng kalye ng bayan. Ang mga tao ay ngumingiti sa kanya. Ang mga bata ay nagtatakbuhan, malayong malayo sa malamig at malawak na hasyenda kung saan ang bawat ngiti ay tila may kahulugan at ang bawat kilos ay binabantayan. Sa dulo ng isang kalye, malapit sa dalampasigan, isang maliit na establishmento ang nakakuha ng kanyang pansin. Yari sa kahoy at kawayan, may mga nakasabit na parol na gawa sa kapis sa bintana nito. Sa itaas ng pinto, isang karatulang kahoy ang nakasulat sa magandang pagkakaukit. Kapihan ng paghilom. Ang kapihan ng paghilom. Tila tinatawag siya ng pangalan. Pumasok siya sa loob. Sinalubong siya ng pinaghalong amoy ng bagong timplang kape at mainit na pandesal. Ang lugar ay maliit, ngunit kaaya-aya. May ilang mesang kahoy, mga upuang yari sa yantok, at mga halamang nakasabit sa bawat sulok. Sa likod ng counter, isang babaeng nasa edad 50 na may mga guhit ng ngiti sa gilid ng kanyang mga mata. Ang abala sa pagpunas ng mga tasa. Magandang umaga, hiha. Bati nito sa kanya. Maupo ka. Anong maipaglilingkod ko sa'yo? Naghahanap po sana ako ng trabaho. Nahihiyang sabi ni Liag. Kahit ano po. Magaling po akong maglinis. Marunong din po akong magluto ng kaunti. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa at ang tingin nito ay huminto sa kanyang tiyan. Inaasahan na ni Liag ang pagtanggi. Ngunit sa halip, ngumiti ito ng mas malapad. Ako si Luz. Aling Luz na lang, sabi nito. Kailangan ko ng tulong dito. Pero sigurado ka ba? Hindi ba mahirap para sa'yo ang magtrabaho sa kalagayan mo? Kailangan ko po, Aling Luz. Mabilis na sagot ni Liag. May determinasyon sa kanyang boses. Para po sa kanila. Tila may nakita si Aling Luz sa kanyang mga mata. Isang bagay na higit pa sa pangangailangan. Tumango ito. Sige, pwede kang magsimula bukas. Tuturuan kitang magtimpla ng kape. At iyon ang naging simula ng bagong buhay ni Liag. Ang bawat araw ay isang simpleng ritual. Gigising siya sa isang maliit na kwartong inuupahan niya malapit sa kapihan. Maglalakad siya papunta sa trabaho habang pinapanood ang pagsikat ng araw sa dagat. Maghapon siyang magtitimpla ng kape, magsisilbi sa mga customer na naging pamilyar na sa kanya at makikinig sa mga kwento at tawanan ni Aling Luz. Sa gabi, pagkatapos ng trabaho, ang paborito niyang gawin ay umupo sa dalampasigan. Doon, habang ang mga alon ay marahang humahalik sa kanyang mga paa, kinakausap niya ang mga anak sa kanyang sinapupunan. Narinig niyo ba yon? Sasabihin niya kapag may narinig siyang malakas na tawanan mula sa kapihan. Masaya dito, di ba? Gusto niyo ba ang tunog ng dagat? Naramdaman niya ang isang mahinang sipa mula sa loob. Napangiti siya. Alam kong nandyan kayo. Dito, sa tahimik na bayang ito, natagpuan niya ang kapayapaang matagal nang ipinagkait sa kanya. Unti-unti, ang mga sugat sa kanyang puso ay nagsimulang maghilom. Isang hapon, habang abala siya sa paglilinis ng espresso machine, biglang nag-vibrate ang telepono niya sa kanyang bulsa. Isang numero na hindi rehistrado. Isang numero mula sa Maynila. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kinabahan siya. Paano? Paano siya natunton? Nanginginig ang kamay na sinagot niya sana ito. Ngunit sa huling segundo, pinatay niya ang tawag. Hindi
Hindi pa siya handa. Marahil ay hindi na siya magiging handa. Ayaw na niyang bumalik sa nakaraan. Hija, okay ka lang? Tanong ni Aling Luz. Napansin ang kanyang pamumutla. Oo po, Aling Luz. Pilit siyang ngumiti. May tumawag lang po na hindi ko kilala. Ngunit ang kapayapaan na kanyang naramdaman ay biglang nagkaroon ng lamat. Ang takot na muli siyang matagpuan ay nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Kinabukasan, sinubukan niyang isantabi ang kaba. Isang ordinaryong araw. Maaraw, abala ang kapihan. Ngunit bandang hapon, isang itim at makintab na sasakyan, isang sasakyang hindi nababagay sa simpleng bayan, ang huminto sa tapat ng kapihan ng paghilom. Napatigil sa paggalaw ang lahat. Napatingin ang lahat ng customer. Bumukas ang pinto sa likuran. Inaasahan ni Liag na makikita ang mukha ni Dumakulem. Inihanda niya ang sarili. Ngunit ang bumaba ay hindi isang lalaki. Isa itong babae. Isang babaeng elegante, nakasuot ng mamahaling damit at may awtoridad sa bawat galaw. Hindi niya ito kilala, ngunit may isang bagay sa paraan ng pagtayo nito, sa paraan ng pagtingin nito sa paligid, na nagpapakita ng kapangyarihan. Naglakad ang babae patungo sa kapihan. Ang mga mata nito ay tila sinusuri ang lahat, hanggang sa huminto ito at tumitig. Diretso kay Liag. Ang pagpasok ng eleganteng babae sa kapihan ng paghilom ay nagpatigil sa lahat. Ang mga mahihinang usapan ay namatay. Ang tunog lang ng takong ng sapatos nito sa sahig na kahoy ang maririnig. Naglakad ito papalapit sa counter, ngunit ang mga mata nito ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig kay Liag. Maari ba kitang makausap ng sarilinan? Tanong ng baba. Ang kanyang boses ay formal at may awtoridad. Ngunit may bahagyang panginginig dito na hindi napansin ng iba. Maliban kay Liag, napatingin si Liag kay Aling Luz na naguguluhan din, ngunit tumango bilang pagsang-ayon. Doon tayo sa labas, sabi ni Liag. Tinuturo ang isang maliit na mesa sa ilalim ng isang puno ng niyog, malayo sa pandinig ng mga customer. Sumunod ang babae. Nang makaupo na sila, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan ng babae si Liag. Ang kanyang mga mata ay parang sinusuri ang bawat detalye ng mukha nito. Pasensya na sa biglaang pagdating ko, panimula ng babae. Ako si Bighani Silayan. Kilala ni Liag ang pangalan. Si Bighani Silayan ay isa sa mga pinakamayaman at pinakakilalang negosyante sa buong bansa. Madalas itong lumabas sa mga business magazine. Ano ang kailangan ng isang tulad niya sa isang hamak na tulad niya? Paano niyo po ako nahanap? Tanong ni Liag. Ang kaba ay nagsisimulang kumain sa kanyang sistema. May kaugnayan po ba kayo sa mga Valeriano? Umiling si Bighani. Hindi. Matagal na kitang hinahanap, Liag, bago ka pa man mapunta sa kanila. Kumunot ang noo ni Liag. Hindi ko po maintindihan. Huminga ng malalim si Bighani, tila nag-iipon ng lakas ng loob. 20 taon na ang nakalipas. Nagsimula itong magkwento, ang boses ay puno ng pait. May isang batang negosyante na nagmamaneho pauwi, kasama ang kanyang asawa at ang kanilang bagong silang na anak na babae. Masaya sila. Ngunit inabangan sila sa isang madilim na kalsada. Isang aksidente, isang pananambang. Nakinig lang si Liag. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mas mabilis. Namatay ang kanyang asawa. Patuloy ni Bighani, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. At nagising siya sa ospital makalipas ang ilang linggo. Sinabi sa kanya ng lahat na kasama niyang namatay sa aksidente ang kanyang anak. Ngunit hindi siya naniwala. Alam niya, nararamdaman niya na buhay ang kanyang anak. Ninakaw ito mula sa kanya noong gabing iyon. Napahawak si Liag sa kanyang dibdib. Ang kwento ay tila napakapamilyar. Ginugol niya ang sumunod na 20 taon sa paghahanap. Sabi ni Bighani, ang tingin ay nakatuon na ngayon
sa mga kamay ni Liag na nakapatong sa mesa. Sumunod siya sa bawat lead, gaano man kaliit. Hanggang sa isang araw, isang impormante ang nagsabi sa kanya tungkol sa isang sanggol na natagpuan sa pintuan ng isang ampunan. 20 taon na ang nakalipas. Isang sanggol na may kakaibang peklat sa kanyang kaliwang kamay. Isang peklat na nakuha nito mula sa isang maliit na sugat ilang araw bago ang aksidente. Automatikong napatingin si Liag sa kanyang kaliwang kamay. Sa gilid ng kanyang palad, may isang maliit at mapusyaw na peklat, hugis kalahating buwan. Isang peklat na dala-dala niya mula pa noong bata siya. Itinaas ni Bighani ang kanyang nanginginig na kamay at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Liag. Katulad ng peklat ng anak ko. Nagsimulang umikot ang mundo ni Liag. Hindi maari. May dala akong litrato, sabi ni Bighani. Kinukuha ang isang lumang litrato mula sa kanyang pitaka. Isa itong litrato ng isang sanggol na masayang tumatawa. At sa kamay nito, naroon ang parehong peklat. Bumuhos ang mga luha ni Liag, ang lahat ng tanong. Ang lahat ng gabi na iniisip niya kung sino ang kanyang mga magulang. Ang lahat ng sakit ng pagiging ulila. Anak, sabi ni Bighani, ang boses ay basag na sa pag-iyak. Anak ko, Liag, buhay ka. Sa isang iglap, ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang makapangyarihang Bighani Silayan na nakikita niya sa mga magasin. Siya ay isang ina. Isang inang nawalan at ngayon ay muling nakahanap. Ina. Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Liag bago siya tuluyang humagulhol. Niyakap siya ni Bighani ng mahigpit. Isang yakap na 20 taon nitong hinintay. Isang yakap na pumuno. Sa lahat ng pagkukulang sa puso ni Liag, sa wakas, nahanap na niya ang kanyang tahanan. Hindi sa isang mansyon o sa isang pangalan, kundi sa mga bisig ng kanyang tunay na ina. Nang medyo huminahon na sila, napansin ni Bighani ang tiyan ni Liag. Ang kanyang mga mata ay lumambot. At hindi ka lang pala nag-iisa. Tumango si Liag. Hinahaplos ang kanyang sinapupunan. Kambal po sila. Mag-aapo ko, bulong ni Bighani. May bagong determinasyon sa kanyang boses. Huwag kang mag-alala, anak. Mula ngayon, hindi na kayo pababayaan. Poprotektahan ko kayong tatlo. Habang nag-uusap sila, sa di kalayuan, isa pang sasakyan ang tahimik na huminto. Bumaba mula rito si Dumakulem. Pagkatapos ng ilang linggong paghahanap, sa tulong ng isang pribadong investigador, sa wakas ay natuntunan niya si Liag. Naglakad siya papalapit, handa nang sabihin ang lahat. Ang kanyang pagsisisi, ang kanyang mga natuklasan tungkol sa mga plano ni Lola Gunita, ang nararamdaman niyang hindi na niya maitago. Ngunit natigilan siya sa kanyang nakita. Si Liag, na may malaki ng tiyan, ay mahigpit na yakap ng isang babae. Isang babaeng kilalang-kilala niya bilang pinakamatinding karibal ng kanilang pamilya sa negosyo. Si Bighani Silayan. At sa sandaling iyon, lahat ng piraso ng palaisipan ay nabuo sa kanyang isipan. Ang misteryo, ang pagbabago kay Liag, ang lahat at isang katotohanan ang sumampal sa kanya ng mas malakas pa kaysa sa una. Hindi lang niya sinaktan ng isang babaeng walang kalaban-laban. Sinaktan niya ang nag-iisang anak ng taong pinakakinamumuhian ng kanyang pamilya. Parang isang estatwa, si Dumakulem na nakatayo sa di kalayuan. Ang eksenang nasa harap niya, si Liag, na malaki na ang tiyan, habang hawak-hawak ng kanyang ina. Si Bighani Silayan ay isang larawang sumunog sa kanyang isipan. Ang lahat ng katanungan, ang lahat ng pagkalito sa nakalipas na mga linggo ay biglang nagkaroon ng malinaw at masakit na kasagutan. Ito pala ang dahilan. Ito pala ang lihim na nagpabago kay Liag. Hindi lang siya basta umalis. Natagpuan niya ang kanyang pagkatao.
At sa pagkatagpo na yon, tuluyan na siyang nawala kay Dumakulem. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit. Naramdaman ni Bighani ang kanyang presensya at agad na tumayo. Inilagay ang sarili sa pagitan niya at niliyag na parang isang leon na nagpoprotekta sa kanyang anak. Ang malambot na ekspresyon sa mukha ni Bighani kanina ay napalitan ng isang malamig at matalim na tingin. "Valeriano," sabi nito, "ang bawat pantig ay puno ng pagkamuhi. Anong ginagawa mo rito?" Si Liyag, nang makita siya, ay biglang namutla. Ang kaunting saya sa kanyang mga mata ay naglaho. Napalitan ng sakit at pag-iwas. Automatiko niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Isang kilos na tila nagsasabing protektahan. Ang simpleng galaw na yon ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Dumakulem. "Liyag," sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. "Mag-usap tayo." "Wala na tayong dapat pag-usapan." Malamig na sagot ni Liyag, hindi makatingin sa kanya ng diretso. "Meron," giit ni Dumakulem. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Liyag, puno ng pagsusumamo. "Liyag, patawarin mo ako. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong wala akong karapatan. Pero kailangan mong malaman na pinagsisisihan ko ang lahat." Tumingin sa kanya si Liyag at sa wakas, nakita niya ang galit sa mga mata nito. "Pagsisisi? Ngayon? Ngayong alam mo na kung sino ako, kung sino ang ina ko. Kung isa pa rin akong ulilang walang pangalan, mararamdaman mo pa rin ba yung pagsisisi mo, Dumakulem?" Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang mga sampal. Totoo, may bahid ng katotohanan sa sinabi nito, ngunit hindi iyon ang buong kwento. "Hindi," mabilis niyang sagot. "Bago ko pa malaman ang lahat ng ito, hinahanap na kita. Bago ko pa malaman, nagsisisi na ako." "Umalis ka na, Valeriano," sabat ni Bighani. Ang boses ay nagbabanta. "Huwag mo nang guluhin pa ang anak ko. Sapat na ang sakit na idinulot ng pamilya niyo sa kanya. Hindi ako aalis hanggat hindi niya ako napapakinggan," sabi ni Dumakulem. Ang desperasyon ay gumagapang na sa kanyang boses. Tumingin siyang muli kay Liyag. "Ang mga batang yan, mga anak ko ba sila?" Sa tanong na yon, nakita niya ang takot sa mga mata ni Liyag. At yun na ang sagot na kailangan niya. Napaluhod siya. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa bigat ng katotohanang noon lang niya naintindihan. Magiging ama siya. At ang ina ng kanyang mga anak ay ang babaeng tinalikuran at sinaktan niya ng paulit-ulit. "Mga anak ko nga," bulong niya sa sarili, puno ng pait. "Liyag, parang awa mo na. Bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi para sa kanila." Umiling si Liyag habang umaagos na ang mga luha sa kanyang mga mata. Huli na ang lahat, Dumakulem. Huli na. Umalis si Liyag. Inalalayan ng kanyang ina at iniwan si Dumakulem na nakaluhod sa buhanginan, mag-isa. Pagbalik sa Hacienda de Valeriano, si Dumakulem ay hindi na ang lalaking umalis kaninang umaga. Isa na siyang bagyo. Sinalubong siya ni Lola Gunita sa sala. May hawak na tasa ng tsaa, kalmado gaya ng dati. "Saan ka nanggaling, Apo?" tanong nito. Hinarap niya ang kanyang lola. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Alam niyo," sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng akusasyon. "Alam niyo kung sino siya. Alam niyo mula pa sa simula." Natigilan si Lola Gunita. Ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig. "Pinakasalan ko siya sa inyo dahil akala ko yun nun ang tama." Sigaw ni Dumakulem, hindi na napigilan ng emosyon. "Ginamit niyo ako. Ginamit niyo ang isang babaeng walang kalaban-laban para sa mga plano niyo sa negosyo laban sa mga silayan. Anong klase kayong tao? Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito." Depensa ng matanda, tumatayo na rin. "Hindi. Ginawa niyo yan para sa sarili niyo, para sa kapangyarihan. Sinira niyo ang buhay niya. Sinira niyo ang buhay ko." Sa unang pagkakataon, nakita ni Dumakulem ang takot sa mga mata ng kanyang lola.
ngunit wala na siyang pakialam. "Makinig kayo," sabi niya. Ang boses ay nagbabanta. "Buntis si Liag. Magkakaanak kami. At gagawin ko ang lahat para makuha ko ulit ang tiwala niya at ng mga anak ko. Kung hahadlang kayo, Lola, kung gagawa kayo ng kahit anong bagay para saktan ulit sila, kalilimutan kong lola kita." Tumalikod siya at iniwan ang matanda na natigilan at namumutla. Kinabukasan, nagsimula ang mahabang panunuyo ni Dumakulem. Nagpadala siya ng mga bulaklak sa kapihan. Ibinalik ang mga ito. Nagpadala siya ng mga regalo para sa mga bata. Isinuli ang mga ito. Nagpadala siya ng isang sulat, puno ng lahat ng salitang hindi niya masabi ng personal. Kinabukasan, ibinalik din ito, hindi pa nabubuksan, ngunit hindi siya sumuko. Isang araw, nakatanggap si Liag ng isang litson na ipinadala sa kapihan, sapat para sa buong staff at sa ilang suki. Walang card, walang pangalan, pero alam niya kung kanino galing. Kinagabihan, bago matulog, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Isang simpleng mensahe lang ang nakasulat. "Huwag kang mag-alala, hindi ako susuko." Pagkatapos ay isa pang mensahe ang dumating. Isang larawan ng isang lilang bulaklak na pinitas mula sa hardin ng hasyenda. At isang text na kasunod nito. "Alam kong paborito mo ang mga ito. Naalala ko lang." Napatitig si Liag sa screen ng kanyang telepono. Biglang may isang bagay na kumurot sa kanyang puso. Paano nito nalaman? Naalala niya. Minsan niya itong nasabi sa isang katulong noong mga unang araw niya sa hasyenda. Hindi niya akalain na may nakarinig. Hindi niya akalain na may nakakaalala. Ang mga araw ay naging linggo. Ang dating payapang bayan sa tabi ng dagat ay naging tahimik na entablado ng panunuyo ni Dumakulem. Hindi na siya nagpapadala ng mga bulaklak o regalo. Natutunan niyang hindi iyon ang paraan para makuha ang puso ni Liag. Sa halip, ang presensya niya ang naging kanyang mensahe. Isang umaga, habang naglalakad si Liag papunta sa kapihan, natanaw niya ang isang grupo ng mga mangingisda sa dalampasigan. Hirap na hirap sa pag-aayos ng kanilang malaking lambat na nasira ng bagyo. At kasama nila, abala sa pagbubuhat at pag-aayos, ay isang pamilyar na figura. Si Dumakulem. Nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts, basang-basa ng pawis, malayong-malayo sa imahe ng aroganteng tagapagmana na kanyang nakilala. Napatigil si Liag at pinanood siya mula sa malayo. Walang pag-arte. Tanging purong pagtulong. Sa ibang araw naman, umulan ng malakas at tumulo ang bubong ng kapihan ng paghilom. Nag-aalala si Aling Luz dahil mahal ang pagpapaayos. Kinabukasan, pagdating ni Liag sa trabaho, may 2 karpintero na sa bubong, abala sa pag-aayos. Nang tanungin niya si Aling Luz kung sino ang nagbayad, ngumiti lang ito at kumindat. Sa labas, nakita niya ang kotse ni Dumakulem na nakapark sa di kalayuan. Naghintay lang ito roon hanggang matapos ang trabaho at umalis nang hindi man lang nagpapakita sa kanya. Ang mga kilos na ito, ang mga tahimik na pagtulong na ito, ang nagsimulang bumasag sa pader na itinayo ni Liag sa paligid ng kanyang puso. Mas madaling kamuhian ng isang aroganteng lalaki. Ngunit paano mo kamumuhian ang isang taong ginagawa ang lahat para ipakita ang kanyang pagsisisi, hindi sa salita, kundi sa gawa? "Alam mo anak," sabi sa kanya ni Bighani isang araw habang magkausap sila sa telepono. "Nakikita ko ang ginagawa niya. Naririnig ko mula sa mga tao ko dyan. Maging maingat ka pa rin. Ang mga Valeriano ay mapanlinlang." "Alam ko po, Nay," sagot ni Liag. "Pero iba na po siya ngayon." "Ang mga tao ay nagbabago dahil sa isang matinding dahilan, Liag," sabi ng kanyang ina. "Siguraduhin mo lang na ang dahilan niya ay ikaw at ang mga anak mo, hindi ang negosyo ng mga silayan." Ang mga salita ng kanyang ina ay tumatak sa kanyang isipan. Paano nga ba siya makakasiguro?
Isang gabi, hindi na naman siya makatulog. Ang bigat ng kanyang dinadala, literal at makahulugan, ay nagpapahirap sa kanya. Nagpasya siyang maglakad sa dalampasigan sa ilalim ng kalmadong langit na puno ng bituin. Hindi niya inaasahan na makikita niya rin si Dumakulim doon, nakaupo sa buhangin, nakatanaw sa madilim na karagatan. Tila ba ito na ang kanilang lugar? Ang hardin noon, ang dalampasigan ngayon. Sa pagkakataong ito, hindi siya umiwas. Nilapitan niya ito at umupo sa tabi niya. May sapat na distansya sa pagitan nila. Nagulat si Dumakulim ngunit hindi nagsalita. Hinintay niya si Liag. "Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito?" tanong ni Liag. Ang boses ay mahina. Tumingin sa kanya si Dumakulim at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang pagod at senseridad sa mga mata nito. "Dahil wala na akong ibang alam na paraan para ipakita sa iyo na nagsisisi ako. Wala nang halaga ang mga salita. Liag, matagal ko nang sinira ang tiwala mo sa mga salita ko." Huminga siya ng malalim. "Noong nasa Amerika ako," pagpapatuloy niya, "sa mga huling araw ni Silakbo, akala ko yun na ang pinakamasakit na mararamdaman ko. Pero nagkamali ako. Ang pinakamasakit pala ay yung pag-uwi ko at nalaman kong wala ka na. Yung katahimikan sa mansyon, yung pakiramdam na may isang malaking bahagi ng buhay ko ang nawala. Nang hindi ko man lang namamalayan na naging mahalaga pala. Iniwan mo ako, Dumakulim," paalala ni Liag. May bahid ng sakit sa kanyang boses. "Alam ko," mabilis niyang sagot. "At iyon ang desisyong pagsisisihan ko habang buhay. Bulag ako noon, Liag. Bulag sa isang alaala, sa isang pag-ibig na akala ko perpekto. Hindi ko nakita ang babaeng nasa harap ko na. Hindi ko nakita ang halaga mo." Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Liag ang pagnanais na maniwala. Isang maliit na kislap ng pag-asa. Bigla, nakaramdam siya ng isang matinding pagkirot sa kanyang tiyan. Napahawak siya dito at napangiwi sa sakit. "Liag, anong nangyayari?" Nag-aalalang tanong ni Dumakulim, agad na lumapit sa kanya. "Hindi ko alam. Ang sakit," sabi niya. Hirap ng huminga. Hindi na nagdalawang isip si Dumakulim. Binuhat niya si Liag ng maingat. "Dadalhin kita sa ospital." Sa gitna ng sakit, isinandal ni Liag ang kanyang ulo sa dibdib ni Dumakulim. Naramdaman niya ang bilis ng tibok ng puso nito. Naramdaman niya ang init ng mga bisig nito na nakapalibot sa kanya, puno ng pag-aalaga at takot. At sa sandaling iyon, sa gitna ng sakit at pangamba, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang pakiramdam na may nag-aalaga. Dinala siya ni Dumakulim sa pinakamalapit na ospital. Habang naghihintay sila sa resulta mula sa doktor, nakaupo sila sa isang bench sa labas ng emergency room. Ang kamay ni Dumakulim ay hindi bumibitiw sa kanya. Mahigpit, ngunit malambing. "False alarm lang daw. Braxton Hicks," sabi ni Liag, medyo nahihiya. "Normal lang daw sa kalagayan ko." Nakahinga ng maluwag si Dumakulim. "Salamat sa Diyos." Tinitigan niya ito. "Salamat, Dumakulim." Ngumiti ito. Isang tunay na ngiti na ngayon lang ulit nakita ni Liag. "Para sa'yo at para sa kanila, Liag. Lagi." Sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng tao sa kanilang paligid. Tanging silang dalawa lang. Isang sandali ng koneksyon, ng pag-unawa. Isang sandali ng pag-asang maaaring mayroon pa ngang pangalawang pagkakataon. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang nabasag. Isang pamilyar na boses ang tumawag mula sa dulo ng pasilyo. "Kulem?" Sabay silang napalingon. Nakatayo sa may pinto, payat ngunit malusog. Nakangiti na parang isang anghel na bumaba mula sa langit. Ay ang babaeng dapat ay matagal nang patay. Si Silakbo. Ang hangin sa pasilyo ng ospital ay biglang nanlamig. Ang nangiti sa mga labi ni Liag ay naglaho, napalitan ng isang blangkong ekspresyon ng pagkabigla. Si Dumakulim naman ay tila naging bato.
Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagtingin sa babaeng nakatayo sa kanilang harapan. Si Silakbo, buhay, nakatayo at nakangiti. Silakbo? Bulong ni Dumakulim, ang kanyang boses ay tila nanggaling sa malayo. Paano? Paanong nangyari to? Naglakad papalapit si Silakbo. Ang bawat hakbang ay may kasamang kumpiyansa at isang matamis na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang milagro. Mahal ko, isang milagro. Tumingin siya kay Liyag mula ulo hanggang sa malaki nitong tiyan at ang ngiti sa kanyang labi ay bahagyang kumibot. At sino naman ito? Para kay Liyag, ang tanong na yon ay isang sampal. Ang init na naramdaman niya sa kamay ni Dumakulim kanina ay biglang naging yelo. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay. Ang maliit na pag-asang umusbong sa kanyang puso ay biglang dinurog, pinulbos, at tinangay ng hangin. Bumalik na ang multo ng kahapon. Ang babaeng naging dahilan ng lahat ng kanyang sakit at kahihiyan ay narito, buhay na buhay. Paano Ulit ni Dumakulim, naguguluhan pa rin. Nakita ko, nasa akin ang abo mo. Tumawa ng mahina si Silakbo. Ang pera na ipinadala mo para sa cremation ko, ginamit ko para sa isang experimental treatment, isang huling pag-asa. At nagtagumpay ito, Kulem. Gumaling ako. Bumalik ako para sa'yo. Ang mga mata ni Silakbo ay puno ng luha ng pasasalamat, ngunit para kay Liyag, ang bawat salita ay isang lason. Ang bawat tingin nito kay Dumakulim ay isang pag-angkin. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hinayaan mong isipin kung wala ka na? Tanong ni Dumakulim. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Dahil gusto kitang sorpresahin, malambing na sagot ni Silakbo. Hinahawakan ang braso ni Dumakulim. At may isa pa akong sorpresa. Mula sa kanyang mamahaling bag, kumuha si Silakbo ng isang nakatuping papel at iniabot ito kay Dumakulim. Isang resulta ng ultrasound. Nanginginig ang kamay na binuklat ito ni Dumakulim. Nakita ni Liyag ang pagbabago sa mukha nito mula sa pagkalito, naging pagkagulat, hanggang sa isang ekspresyong hindi niya mabasa. Ano to? Tanong ni Dumakulim. Tumingin si Silakbo kay Liyag at sa pagkakataong ito, ang kanyang ngiti ay puno na ng tagumpay. Salamat pala sa pag-aalaga mo sa kanya habang wala ako. Sabi nito kay Liyag. Ang boses ay matamis, ngunit may himig ng pang-iinsulto. Pagkatapos ay bumaling itong muli kay Dumakulim. Naalala mo ba yung huling gabi bago ka umuwi ng Pilipinas? Yung gabi na sinabi nating huli na nating pagkikita? Malamig na tanong ni Silakbo. Ang kanyang kamay ay humahaplos na ngayon sa pisngi ni Dumakulim. Nagbunga ang gabing iyon, mahal ko. Buntis ako. Magkakaanak na tayo. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan. Napatingin si Dumakulim kay Liyag. Ang kanyang mukha ay puno ng gulat at hindi maipaliwanag na emosyon. Liyag. Ngunit para kay Liyag, wala nang kailangang ipaliwanag. Tapos na ang lahat. Ang lalaking nagsabing nagsisisi siya. Ang lalaking nangakong babawi ay ang siya ring lalaking ama ng dinadala ng babaeng pinakamahal niya. Isang malaking katangahan, naniwala siya. Kahit saglit, umasa siya. Tumayo si Liyag ng dahan-dahan, ang bawat galaw ay mabigat. Ang sakit sa kanyang tiyan kanina ay wala lang kumpara sa sakit na nararamdaman niya ngayon sa kanyang puso. Isang sakit ng pagkakanulo. Kailangan ko nang umalis, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon na para bang isang manipis na yelo na anumang oras ay maaring mabasag. Liyag, sandali. Pigil ni Dumakulim. Hahawakan sana siya, ngunit umatras si Liyag. Huwag, sabi ni Liyag. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga na sa pinipigilang luha. Tapusin niyo na ang dapat niyong tapusin.
Maligayang pagbabalik sa'yo, Silakbo. Tinalikuran niya sila. Ang bawat hakbang papalayo ay isang pagsubok. Ayaw niyang ipakita sa kanila na umiiyak siya. Ayaw niyang ipakita kung gaano siya nasasaktan. Liag, narinig niyang tawag ni Dumakulim, ngunit hindi na siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, papalabas ng ospital, papalayo sa 2 taong sumira sa kanya. Pagdating niya sa labas, doon na bumuhos ang kanyang mga luha. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng sakit at galit sa kanyang dibdib. Sumakay siya sa unang taxi na kanyang nakita. "Saan po tayo, ma'am?" Tanong ng driver. Hindi siya nakasagot. Saan nga ba siya pupunta? Wala na siyang babalikan. Napatingin siya sa salamin at nakita ang kanyang sariling refleksyon. Isang babaeng pagod na, pagod ng umasa, pagod ng masaktan. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. "Nay," sabi niya sa basag na boses nang sagutin ito. "Nay, sunduin niyo na po ako. Gusto ko na pong umuwi." Sa kabilang banda, naiwan si Dumakulim sa pasilyo. Hawak ang ultrasound ni Silakbo habang nakatingin sa direksyon kung saan naglaho si Liag. Ang kanyang mundo, na unti-unti na niyang binubuo, ay gumuho sa isang iglap. Napatingin siya kay Silakbo, na ngayon ay nakayakap sa kanya. "Hindi ba't masaya ka, mahal ko? Magsasama na ulit tayo. Magiging isang pamilya na tayo." Ngunit habang yakap siya ni Silakbo, ang isip at puso ni Dumakulim ay nasa babaeng papalayo. Ang babaeng nagdadala ng kanyang kambal. Ang babaeng muli niyang sinaktan. Tumingin siya sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nawala na ang lahat. Sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang ina, sinubukan ni Liag na buuin muli ang kanyang sarili. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mahirap. Ang pag-asang ibinigay sa kanya ni Dumakulim bago ito masira ay mas masakit pa kaysa sa unang pag-iwan nito sa kanya. Itinuon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa paghahanda para sa pagdating ng kanyang kambal. Pilit na iwinawak si Dumakulim sa kanyang isipan. Samantala, si Dumakulim ay nabubuhay sa isang impyerno. Kasama niya sa iisang bubong, si Silakbo, na ngayon ay nakatira na sa mansyon ng mga Valeriano. Araw-araw, ipinaparamdam nito ang kanyang pagmamahal at pag-aalaga. Ngunit para kay Dumakulim, ang bawat haplos at bawat matamis na salita ay parang isang kadenang humihigpit sa kanyang leeg. Ang kanyang puso at isip ay nasa kay Liag. Sinubukan niyang tawagan ito, ngunit pinalitan na nito ang kanyang numero. Sinubukan niyang puntahan ito sa bahay ni Bighani, ngunit hinarang siya ng mga gwardiya. Napapaligiran siya ng pader na mas matibay pa kaysa sa itinayo ni Liag noon. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang maliit na pagdududa ang nagsimulang tumubo sa kanyang isipan. May mga bagay sa kwento ni Silakbo na hindi nagtutugma. Nasaan ang mga medical records mo mula sa treatment? Tanong niya isang gabi. "Gusto kong makita. Gusto kong pasalamatan ng mga doktor na nagligtas sa'yo." "Naku, mahal. Naitapon ko na yata." Mabilis na sagot ni Silakbo. "Sobrang saya ko nang gumaling ako. Hindi ko na naisip na itago pa yon." Sa ibang araw naman, napansin niyang palaging maingat si Silakbo sa kanyang kinakain, ngunit minsan ay nahuli niya itong palihim na umiinom ng alak sa hardin. Nang tanungin niya ito, sinabi nitong juice lang daw iyon. Ang mga maliliit na kasinungalingang ito ang nagtulak kay Dumakulim na kumilos. Humingi siya ng tulong sa taong alam niyang may kakayahang tumuklas ng katotohanan. Kahit pa ito ang ina ni Liag, si Bighani Silayan. Sa isang lihim na pag-uusap, sinabi niya ang lahat ng kanyang pagdududa. Sa una, nag-alinlangan si Bighani. Ngunit nang makita niya ang desperasyon at sensiridad sa mga mata ni Dumakulim, pumayag itong gamitin ang kanyang mga koneksyon para mag-imbestiga sa nakaraan ni Silakbo sa Amerika. Hindi nagtagal, lumabas ang katotohanan. Mas malala pa sa kanyang inaasahan. Nakatanggap si Dumakulim ng isang sobre mula kay Bighani.
Sa loob nito ay mga litrato ni Silakbo sa Amerika. Nagsusugal sa Las Vegas, nagsasaya sa mga party, at may kasamang ibang lalaki. Mayroon ding mga financial records na nagpapakita ng malaking pagkakautang nito. Ang pinakamatinding ebidensya ay isang audio recording. Boses ni Silakbo. Kausap ang isang kaibigan. Tumatawa habang ikinukwento ang kanyang plano. Oo naman, naniwala siya. Sabi ng boses ni Silakbo sa recording. Ang dali-daling paikuti ng ulo ni Kulem. Lalo na't may dala akong alas. Isang pekeng ultrasound lang pala ang katapat niya. At ngayon, sa akin na ulit ang Valeriano Fortune. Gumuho ang mundo ni Dumakulem. Panloloko. Lahat ay isang malaking panloloko. Ang kanyang pagluluksa, ang kanyang guilt. Lahat ay pinaglaruan. Hindi na siya nagsayang ng oras. Kailangan itong malaman ni Liag. Kailangan niyang itama ang lahat. Nagset siya ng isang pagpupulong, isang sapilitang pagpupulong. Ginamit niya ang natitira niyang impluensya bilang isang Valeriano. Ipinatawag niya si Liag at Bighani sa isang neutral na lugar, isang pribadong silid sa isang restaurant. Isinama niya si Silakbo na walang kamalay-malay sa mangyayari sa pagkukunwaring isang formal na hapunan. At sa unang pagkakataon, mula noong malaking pag-aaway nila, isinama rin niya si Lola Gunita. Ang tensyon sa silid ay halos nahihiwa. Si Liag, na malaki na ang tiyan at malapit ng manganak, ay nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Ang mukha ay isang maskara ng malamig na pagwawalang bahala. Si Silakbo ay nakangiti, habang si Lola Gunita ay tahimik lang na nagmamasid. Salamat sa pagdating ninyong lahat, panimula ni Dumakulem. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Mayroon lang akong isang bagay na kailangang linawin. Tumingin siya ng diretso kay Silakbo. Silakbo, tapos na ang laro mo. Nawala ang ngiti sa mukha ni Silakbo. Ano ang ibig mong sabihin, mahal ko? Inilabas ni Dumakulim ang isang maliit na audio player at inilagay sa gitna ng mesa. Pinindot niya ang play button. Umalingaw-ngaw sa buong silid ang boses ni Silakbo. Tumatawa habang ikinukwento ang kanyang panloloko. Namutla si Silakbo na parang isang papel. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kakampi, ngunit lahat ng mga mata ay nakatutok sa kanya, puno ng galit at pandidiri. Hindi totoo yan, sigaw niya. Ngunit huli na ang lahat. Inilabas ni Dumakulim ang mga litrato, ang mga dokumento. Inilatag niya ang lahat ng kasinungalingan sa mesa. Umalis ka na, Silakbo, mariing sabi ni Dumakbo. Umalis ka na, habang nakakapagtimpi pa ako. Napatayo si Silakbo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkatalo. Tumingin siya kay Liag. Ito ang may kasalanan ng lahat. Kung hindi ka dumating sa buhay namin, susugurin sana niya si Liag, ngunit mabilis na humarang si Dumakulem. Sa gitna ng kaguluhan, biglang napahawak si Liag sa kanyang tiyan. Isang matinding sakit ang biglang naramdaman niya, mas matindi kaysa sa una. Sigaw niya napakapit sa braso ng kanyang ina. Napatingin ang lahat sa kanya. Nakita nila ang basang mantsa na kumakalat sa kanyang bestida. Pumutok na ang kanyang panubigan. Ang mga bata, bulong niya, hirap ng huminga. Magsisilang na yata ako. Napanik ang lahat. Ang lahat ng kasinungalingan at pag-aaway ay biglang nawalan ng halaga. Ang tanging mahalaga na lang ngayon ay ang buhay ni Liag at ng dalawang sanggol na malapit ng isilang. Ang sumunod na mga sandali ay isang malaking kaguluhan. Sa gitna ng pagpapanik, isa lang ang nanatiling kalmado, si Dumakulem. Tila ba ang lahat ng kanyang pagsisisi at determinasyon ay nagtipon-tipon para sa sandaling ito. Tumawag kayo ng ambulansya, sigaw niya habang maingat na inaalalayan si Liag na halos hindi na makatayo sa sakit. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niyang tumatakas si Silakbo. Nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Isang tingin ng pagkatalo mula kay Silakbo at isang tingin ng pagwawalang bahala mula kay Dumakulem.
Wala na itong halaga. Naglaho na ito na parang isang masamang panaginip. Si Lola Gunita, na kanina patahimik, ay tila nagising sa katotohanan. Nakita niya ang apo na buong pusong inaalalayan ang babaeng minsan niyang itinuring na isang kasangkapan lamang. Nakita niya ang takot at pagmamahal sa mga mata ni Dumakulem, isang pagmamahal na hindi niya kailanman nakita para kay Silakbo. Sa ospital, ang bawat minuto ay parang isang oras. Dahil premature ang mga sanggol at dala ng stress, naging komplikado ang panganganak ni Liag. Dinala siya sa operating room para sa isang emergency cesarean section. Family members only, sabi ng nurse. Sinusubukang pigilan si Dumakulem. Asawa niya ako. Mariing sabi ni Dumakulem, walang pag-aalinlangan. Hinarap niya si Bighani. May karapatan po ba ako? Tinitigan siya ni Bighani. Nakita nito ang sensiridad at pag-aalala sa mga mata ng lalaki. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang isang Valeriano, kundi isang ama na natatakot para sa kanyang mag-ina. Tumango si Bighani. Oo, samahan mo ang anak ko. Sa loob ng operating room, hindi bumitiw si Dumakulem sa kamay ni Liag. Hinahawakan niya ito ng mahigpit habang ang mga doktor ay abala sa kanilang ginagawa. Nakasuot siya ng scrub suit, ngunit sa ilalim niyon, ang kanyang puso ay dumudagundong sa takot at pag-asa. Liag, nandito lang ako. Paulit-ulit niyang bulong, hinahawakan ang pisngi nito. Huwag kang bibitaw, maging matatag ka para sa kanila. Nakamulat si Liag, ngunit ang kanyang paningin ay malabo na. Ang tanging nagpapatatag sa kanya ay ang init ng kamay ni Dumakulem at ang tunog ng boses nito. Isang boses na minsan ay nagdulot sa kanya ng sakit, ngunit ngayon ay nagsisilbing kanyang angkla. Pagkatapos ng tila walang katapusang paghihintay, isang munting iyak ang pumuno sa malamig na silid. It's a boy, sabi ng doktor. Napaluha si Dumakulem, isang anak na lalaki, si Hayo. Ilang sandali pa, isa pang iyak, mas mahina ang sumunod. And a girl, sabi ng isa pang doktor. Si Dalisay, ngunit ang kanilang kagalakan ay napalitan ng pangamba. Masyadong maliliit at mahihina ang mga sanggol. Agad silang dinala sa incubator sa NICU. Kasabay nito, biglang bumagsak ang blood pressure ni Liag. Nagkagulo ang mga doktor. Sir, kailangan niyo na pong lumabas, sabi ng isang nurse kay Dumakulem. Hindi ko siya iiwan, sigaw niya, ngunit pilit siyang inilabas. Mula sa salamin ng pinto, nakita niya ang desperadong pag-asikaso ng mga doktor kay Liag. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Pakiramdam niya, babawiin ng tadhana ang kaligayahang kasisilang pa lang. Ilang oras siyang naghintay sa labas kasama si Bighani. Walang nagsasalita. Pareho silang nakatitig sa pinto ng operating room, nagdarasal. Maya-maya, isang anino ang lumapit sa kanila. Si Lola Gunita. Ang dating matigas na ekspresyon ng matanda ay napalitan ng pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Kumusta? Kumusta sila? Nanginginig na tanong nito. Hindi sumagot si Dumakulem. Patawarin mo ako, apo, sabi ng matanda. Ang boses ay basag. Patawarin niyo akong lahat. Ang kasakiman ko, ang pagmamatigas ko, muntik nang sumira sa ating lahat. Sa wakas, lumabas ang doktor. Mukha itong pagod, ngunit may isang maliit na ngiti sa labi. Stable na si Mrs. Valeriano. Nailigtas natin siya, ngunit kailangan pa rin siyang bantayan ng maigi. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Pinayagan si Dumakulem na pumasok sa recovery room. Nakahiga si Liag, maputla at mahimbing na natutulog. Umupo siya sa tabi nito at hinawakan ang kamay nito, tulad ng ginawa niya kanina. Ngunit sa pagkakataong ito, dahan-dahan niyang idinikit ito sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Salamat, bulong niya.
Salamat at hindi mo ako iniwan. Hinalikan niya ang kamay nito ng paulit-ulit. Pangako, Liag, mula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Hinding-hindi na. Nang magising si Liag makalipas ang ilang oras, ang unang nakita niya ay ang mukha ni Dumakulem. Nakatulog ito habang nakaupo, ang ulo ay nakasubsob sa gilid ng kama, ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa kamay niya. Pinagmasdan niya ito. Ang pagod sa mukha nito. Ang bakas ng mga tuyong luha sa pisngi nito. Ang lalaking ito ay nanatili sa tabi niya. Nilabanan nito ang lahat para sa kanya. Sa kabila ng lahat ng sakit, ng lahat ng kasinungalingan, sa pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay, hindi siya nito iniwan. Dahan-dahan, sa abot ng kanyang lakas, ginalaw niya ang kanyang mga daliri at marahang hinigpitan ng hawak sa kamay ni Dumakulem. Naramdaman ito ni Dumakulem at agad na nagising. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang salitang namutawi, ngunit sa titig na yon, lahat ay nasabi na. Ang pagpapatawad ay hindi na kailangang bigkasin. Naramdaman na ito. Sa labas ng silid, nag-uusap sina Bighani at Lola Gunita. Salamat sa pagligtas mo sa aking anak at mga apo, sabi ni Bighani. Wala iyon kumpara sa lahat ng kasalanan ko sa inyo, sagot ni Lola Gunita, puno ng pagsisisi. Ang mga batang iyon, sila ang pag-asa ng pamilyang ito. Hindi ko nahahayaang madungisan pa sila ng ating nakaraan. Tumingin si Bighani sa loob ng silid. Nakikita ang dalawang kabataan na nagsisimulang muli. Sang-ayon ako. Ang mahalaga ay ang kanilang kinabukasan. Isang bagong umaga ang sumisikat. Ang mga anino ng kahapon ay unti-unti nang naglalaho. Napapalitan ng liwanag ng pag-asang dala ng dalawang bagong buhay. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating tensyon at sakit ay napalitan na ng tunog ng mga maliliit na tawa at iyak sa loob ng bahay ni Bighani Silayan kung saan pansamantalang nanirahan sina Liag. Sina Hayo at Dalisay, bagamat maliit noong una, ay lumaking malulusog at maliliksi sa ilalim ng walang sawang pag-aalaga ng kanilang ina at ng kanilang ama. Si Dumakulem ay hindi umalis sa tabi ni Liag. Gabi-gabi, siya ang kasama nitong magpuyat. Siya ang nagpapalit ng lampin, ang nagtitimpla ng gatas, at ang kumakanta ng mga oyayi hanggang sa makatulog ang kambal. Sa mga simpleng gawaing iyon, sa mga gabing walang tulog at mga araw na puno ng pagod, unti-unti nilang binubuo muli ang pundasyon ng kanilang relasyon, hindi na sa pamamagitan ng mga dakilang salita o mga mamahaling regalo, kundi sa pamamagitan ng pagdadamayan at pagiging isang tunay na pamilya. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog ang kambal sa kanilang mga kuna, nakatayo sina Liag at Dumakulem sa balkonahe, nakatanaw sa mga ilaw ng syudad. Naaalala ko yung araw na iniwan kita sa altar. Biglang sabi ni Dumakulem, ang boses ay mahina at puno ng pagsisisi. Ang tanga ko noon, ang bulag ko, kung maibabalik ko lang ang oras. Hinawakan ni Liag ang kanyang kamay. Hindi na natin kailangang bumalik doon, Kulem. Tumingin siya sa mga mata nito. Ang nakaraan ang nagdala sa atin dito. Sa kanila, ngumiti si Dumakulem, isang ngiting puno ng pasasalamat. Alam ko, pero gusto ko pa rin gawing tama ang lahat. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Liag. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Hindi ito ang mamahaling singson na ibinigay sa kanya noon ni Lola Gunita. Isa itong simpleng singsing na may isang maliit na diamante, ngunit kumikinang ito nang may sariling liwanag. Liag Monteverde. Sila yan, sabi niya, bahagyang natawa sa sarili. Hindi ito utos mula sa lola ko. Hindi ito isang kasunduan. Ito ay galing sa puso ko. Papakasalan mo ba ako? Ulit? Sa pagkakataong ito, sa harap ng Diyos, ng ating mga anak, at ng buong mundo, sa pagkakataong ito, dahil mahal na mahal kita, tumulo ang mga luha sa mga mata ni Liag, ngunit sa pagkakataong ito,
Luha ito ng purong kaligayahan. Oo, bulong niya. Oo, Dumakulim, pakakasalan kita. Isinuot ni Dumakulim ang singsing sa kanyang daliri. Tamang-tama. Tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit at sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin. Sila ay naghalik. Isang halik na nagpapatunay ng kanilang bagong simula. Ang kanilang kasal ay simple, ngunit puno ng kahulugan. Ginanap ito sa dalampasigan, sa parehong bayang naging kanlungan ni Liag. Ang mga bisita ay iilan lamang. Si Bighani, si Lola Gunita, na ngayon ay tunay nang nagsisisi, si Aling Luz, at ang ilang mga kaibigan. Ang pinakamahalagang panauhin ay ang kanilang kambal, si Hayo at Dalisay, na nasa bisig ng kanilang mga lola. Habang naglalakad si Liag patungo kay Dumakulim na naghihintay sa kanya sa dulo ng pasilyo ng mga puting bulaklak, wala nang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tanging pagmamahal at kapayapaan. Nang magkaharap na sila, hinawakan ni Dumakulim ang kanyang mga kamay. Mula sa araw na ito, pangako niya, ikaw at ang ating mga anak ang magiging buhay ko. Hindi na ako muling magiging bulag. Ikaw ang nakikita ko, Liag. Ikaw lang. At ikaw ang pinipili ko, Dumakulim, sagot ni Liag. Sa kabila ng lahat ng sakit, ikaw ang tinitibok ng puso ko. Makalipas ang 1 taon, ang pamilya Valeriano ay nasa dalampasigan ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para sa isang kasal, kundi para sa unang kaarawan ni Hayo at Dalisay. Ang dating magkaribal na lola, si Bighani at Gunita, ay magkatabing nag-aasikaso sa kanilang mga apo. Masaya at nagtatawanan. Nakaupo si Liag at Dumakulim sa buhanginan, pinapanood ang papalubog na araw. Si Hayo ay sinusubukang maglakad patungo sa kanyang ama, habang si Dalisay ay masayang pumapalakpak sa kandungan ng kanyang ina. Niyakap ni Dumakulim si Liag mula sa likuran at isinandal ang kanyang baba sa balikat nito. Masaya ka ba? Tanong niya. Tumingin si Liag sa kanyang mag-aama sa pamilyang binuo nila mula sa mga durog na piraso ng kanilang nakaraan. Ngumiti siya, isang nangiting abot langit. Sobra, sagot niya. Ito ang tahanan. Kayo ang tahanan ko. Ang mga alon ay marahang humahalik sa dalampasigan. Tila sumasang-ayon sa isang pag-ibig na sinubok ng panahon, ngunit sa huli ay nanatiling matatag. Isang pag-ibig na natagpuan hindi sa isang perpektong simula, kundi sa isang magandang wakas. At dito po nagtatapos ang kwento nina Liag at Dumakulim. Isang kwentong nagpatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa hindi pagkakamali, kundi sa kakayahang magpatawad at magsimulang muli. Ang aral ng kanilang kwento ay simple. Ang puso, gaano man kalalim ang sugat, ay may kakayahang maghilom at magmahal ng mas buo at mas matatag kaysa dati. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral mula sa ating kwento ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Liag at Dumakulim? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.